Okay, so this will be our February 13 daily reading 37:24, 37:25, and 37:26. So, kukuha tayo dito ng tatlo. Panoorin nyo yung healthy reading kasi hindi maganda. Basta panoorin nyo. At least warning na rin siya sa lahat. Okay? Kuha tayo dito ng isa. Wisdom. Pangalawa. Magic talaga. And pangatlo, rebirth. Lumabas ulit yung rebirth, 'di ba? And then rebirth is also connected sa healthy reading card natin na upload ko lang a while ago. So, ito 'yun, no? Kasi kapag sinabing wisdom, kapag gulong-gulo yung isip mo, hindi ka na makakapag-isip ng tama, hindi ka makakagawa ng desisyon ng tama, ito ay dahil sa ginagawang mahika. So, ibig sabihin, yung iba sa inyo, ginugulo para malito kayo, para magkamali kayo, para malinlang. Yun. So, para magbago ang sitwasyon sa buhay. Isa dito ay unahin natin, usaping mana. Kapag may mag-asawa, lolo-lola nyo, di ba? Kung matanda na, inuuto, dinadaan sa pang-uuto, minsan pambobola, para pirmahan yung mga dokumento na hindi alam ng ibang miyembro ng pamilya. Sa larangan naman ng pag-ibig o relasyon, yung iba dinadaan sa away para matakot yung isa. Yung iba sinisigawan para kumalma. Yung iba naman dinadaan sa silent mode. Yung hindi ka kinikibo. Ganun. So, hindi naman siguro lahat, pero most of the time, ito yung nangyayari. Kasi kung sino pa yung may kasalanan, siya yung siya yung defensive. Siya yung maraming iniisip papaano or ano ay yung mga paraan na hindi siya mahuli, hindi siya mabuking. Ito yun. Kasi kapag ikaw yung tipo ng tao na straight ang takbo ng buhay mo, ikaw yung tipo ng tao na wagas ka magmahal, wala ka namang katakot-takot ipakita sa buong mundo na mahal mo yung isang tao eh. Walang pag-aalinlangan, walang pagdududa. Minsan nga, 'di ba? Sinusuway mo magulang mo, kapatid mo, alang-alang sa mahal mo sa buhay. Yan yung totoong nagmamahal. Pero yung mga tao kasi, na totoong nagmamahal, hindi naman din sila lahat nakatagpo ng totoong tao din na magmamahal sa kanila. Kalimitan, nasasaktan sila. At sa bawat punto ng buhay nila, kung kailan sila nagmahal, nasasaktan sila. Sa tuwing naghihiwalay, paubos sila. Yung paupos ng paupos. Halimbawa, hindi naman siya mayaman, pero binigay niya ang lahat dahil mahal niya. Tapos yung mahal niya, nung wala nang makuha, wala nang matanggap, wala nang magamit, iniwanan, di ba? Kasi naghahanap na naman siya ng magagatasan niya. Yung nagmahal ng tapat, naubusan ng pera, ari-arian, at nawalan sa sarili niya, nawala sa sarili niya. Parang basura lang. 'Di ba? Dadaan sa healing process, babalik sa natural na routine sa buhay, magbabanat na naman ng buto, mag-iipon. Pag naka-recover at na-inlove uli, uutuin. Ganon yung routine. Napapatawa ako kasi para kang sirang plaka, 'di ba? So para hindi mangyari sa iyo 'yun ng paulit-ulit, bago mo ligawan, bago mo sagutin, ipa-reading mo para alam mo kung hanggang kailan lang kayo magtatagal. Sa mga live ko kasi sinasabi ko sa audience ko, sa viewers ko na kapag nakipagrelasyon ka, baguhin mo yung
takbo ng mindset mo. Huwag na yung forever kayo magkatuluyan, forever na ganito. Dapat, para hindi ka masaktan, iksian mo yung expectation mo. So, halimbawa, makikipagrelasyon ka sa kanya sa loob ng 3 buwan. Kung hindi mo siya bet sa 3 buwan, edi hiwalayan mo. Bago ka pa maubusan ng pera, pasensya, bago pa humantong sa patayan, di ba? So, i-explain mo rin yan dun sa taong sasagutin mo or liligawan mo. Sige, let's try this. If it works in 3 months time, then i-renew nyo ng 6 months. If it works in another 6 months, i-renew ng 6 months. Parang loan, ganun yun. Para hindi ka masaktan. Kasi if you expect that this person will marry you and will be with you for the rest of your life, and then isang kisap mata, naghiwalay kayo, ay di mamamatay kayo. Iba tumatalon sa building, yung iba nagpapasagasa, yung iba nagbabaril sa sarili, yung iba naman naglalason sa sarili, di ba? And which is not good. Dahil, paano mo mai-enjoy ang buhay mo kung papatayin ka or magpapakamatay ka, di ba? So, kung ayaw niyong mangyari yun, ikalma niyo yung sarili niyo. Alamin nyo kung binarang ba kayo, kinulam, ginayuma, or nakamana kayo ng sumpa. And then, kung meron kayo nun, tanggalin nyo para magbago ang lahat. At hindi na kayo dumanas pa ng matinding pagsubok sa buhay. Ganun kasi yun. Mapapera, relasyon, pagsasama, trabaho, pag-aaral. Ganun lahat yun. Kung meron kang barang, kulang, sumpa, at gayuma, damay-damay na lahat yun. Yung mga mahal mo sa buhay, mamalasin. Kaibigan mo, mamalasin. Mga kapatid mo, mamalasin. Ganun. So, yung pinakamaganda na tanggalin mo lahat ng love spell, obsession spell, kung ano pang spell ang ginamit sa'yo. Kasi malalaman yan kapag, halimbawa, kapag sa ako pinagawa mo, no? Ang dami ditong sa kamay ko. Kapag ginawa, halimbawa, meron kang ganyan, tapos sasabihin mo sa akin, Madam, kailangan kong matanggal yung sumpa sa katawan ko, yung sumpa sa pamilya ko, kasi gusto kong gumaan ang buhay ko. Gusto kong gumanda ang takbo ng relasyon namin. Gawin mo. Kesa naman aantayin mo pa na mawasak bago ka mag-repair. Alam mo bang mas mahal yung mag-repair kesa maghanda ka bago pa mangyari ang lahat? So sana hindi pa huli ang lahat. Ipa-reading nyo ngayon, iparitual nyo ngayon para hindi na mangyari sa 13 yung kinakatakutan ninyo. Okay? So, proceed tayo sa special episode. Good afternoon.